Mga bagong features ng eGov PH app ating aalamin maya-maya lamang. Kasama si Yusek David Almirol. Pero mabanggit ko lang, Asek Albert, no, may isang Miss Universe na half Filipina. Taga-USA siya, Arbony Gabriel. So she shuttles between the Philippines and the US. At ganyan yung mga dinideconstruct niya yung mga existing clothing, tapos binubuo niya ulit. At pag sinabing deconstruct, as in little na tinatastas? Kunyari, meron siyang leather jacket. Tapos i-repurpose niya into pants. Tapos ang goal niya is to use sustainable materials. So reusing, pero yung mga sustainable materials, gaya na nabanggit ni Doc Lianio, ginagamit niya rin. Nakikita ko yung vlog niya. Ang ganda, Ayan, balikan natin ang features ng eGov PH app. Kasama si Undersecretary for E-Government ng DICT na si David Almirol Jr. Yusek, Dave, magandang tanghali po. Magandang tanghali, Joey. Magandang tanghali, Yusek. Sir, sa katatapos lamang po na launching ng bagong eGov PH Super App, ano po yung mga bagong features na inilunsad sa app na ito? Opo, nung last Friday, nilunsad natin yung official launching na po ito, no, ng eGov Super App. So marami pong bagong features ito. No? Aside sa ating national ID nandun na may kasama ng signature, ay nagsanib puwersa ang mga maraming ahensya para nandun lahat yung mga government services. Kasama na dyan po yung Pag-ibig, yung PhilHealth, yung TESDA, live na rin po yung TESDA certificates natin, yung ECAB, at iba pang mga government services. No? Kasama din po yung eGov AI natin, naka-activate na rin po yan. Pero ang pinakamalaking feature na bago po ngayon ng eGov Super App, ito po yung eGov Servicio Hub. Ibig sabihin po ay pwede na pong kumuha ng appointment gamit ng eGov App para po makakuha po ng mga government services, pati po yung mga financial assistance. No? Pag wala po kayong pambili ng gamot, pwede po kayong pumunta sa eGov App para kumuha ng appointment. Pati po yung mga funeral assistance, pati po yung medical, legal, at iba-ibang klase pa ho, pati medical services. No? So once na nakakuha ka na po ng appointment mo, pwede ka na pong pumunta po sa tinatawag na eGov Servicio Hub. So actually, Yusek, no, andun ako dun sa event and para lang sa mga nanonood, kahit pwede nyong gawin ngayon, no? Pumunta kayo sa App Store or sa Google Play Store at pwede nyong i-download yung eGov app, no? At kasama nga din yung sinabi ni Yusek Dave, yung ating Servicio Hub. Isa po yung mga ililunsad, yung Presidential Action Center na sinasabi dun sa feature ng ating super app. Maaari nyo bang ipaliwanag, napahapyawan nyo na po, no? Ano yung connection nung app dun sa center? Hindi ba magkahiwalay yun or magkasama po yun, Yusek? Magkasama po ito, no? Kasi number one, kapag ikaw ay techie at may internet ka naman, mayroon ka namang smartphone, sa bahay ka na lang, huwag ka nang pumila. Kahit na bumabagyo, pwede ka nang kumuha ng mga government services natin, no? Pero kapag kailangan ng physical interaction or talagang hindi ka pa marunong sa online services, pwede kang pumunta lang sa Servicio Hub para mag-avail. Sa pagpunta mo sa Servicio Hub, nandun na lahat ng agency. Magkakatabi na po yun. Nandun na ang SSS, PhilHealth, Pag-ibig, PSA, DSWD, and other government agencies. One-stop shop, ika nga. Yusek Dave, gaano kalaki na po yung kaibahan ng eGov Super App ngayon from when it was first developed? Nako, medyo nakakatuwa po. No? Word of mouth po ito kasi when someone experience convenience, word of mouth po yan eh. Yes. Na pwede naman na palang wag na matraffic, wag na mag-absent ng trabaho. I attest to that convenience. Hindi na kinakailangan pala na, pwede naman pala, no? Para kung nagagawa ito ng Singapore, nagagawa ito ng South Korea at ibang mga bansa na kapag government services ay madali, walang pila. Sabi nga nating mahal na Pangulo, walang corruption, walang fixer, walang pila. No? Kapag ito po ay contactless, wala na pong pila, kaya na pong i-avail ng ating mga mamamayan. At nakakatuwa po kasi nasa 40 million users na po tayo ng eGov Super App, no? At 40 million. Wow. 14 million. No? At nasa more than 200 million transactions na tayo ngayon sa ating eGov Super App. So talagang ang Pilipino po ay ine-embrace talaga ang digital transformation ng ating gobyerno. Yusek, gaano karami na pong LGUs, local government units, ang naka-integrate sa eGov Super App at paano ito nakakatulong sa lokal na pamahalaan?
Isa pa ho ito sa feature ng eGov Super App. No? Meron na pong nasa 927 LGUs ang naka-integrate. Pagka-click mo yung LGU mo, pwede ka na pong sa bahay ka na lang din, pwede ka na mag-avail ng mga services ng LGU, like ng civil registry. Halimbawa yung marriage certificate, birth certificate. Pwede ka na rin mag-register ng business mo para sa business permit at iba-iba pang mga government services. Pati nga po yung working permit, pati barangay clearance nandun na rin po. No? More than ano po yan, more than 900 LGUs na po ang connected sa ating eGov Super App. Palagi pong issue noon yung pagkakahiwa-hiwalay ng mga ID mula sa iba't ibang ahensya. So meron na tayong integrated digital ID sa eGov PH Super App. So ano-ano pong ahensya ang nagre-recognize nitong unified Alam ID? niyo po, in partnership with PSA, no? At successful na po yung ating national ID. In fact, hindi mo na kinakailangan antayin pa yung physical ID mo kasi nasa eGov Super App na. Because of that national ID integration, na-automate na rin natin yung mga iba-ibang mga IDs, no? Kaya magugulat ka, pag register mo ng eGov Super App, kita mo na rin yung PhilHealth e-card mo, no? Kita mo na rin yung PRC license mo kapag ikaw ay registered sa PRC, kung nurse ka or doctor ka, kita mo automatic yon. At lately, nilaunch din po yung digital driver's license. Ako po, nag-apply ako ng driver's license less than 10 minutes. Kuha ko agad-agad yung aking digital driver's license habang nagkakape sa bahay, no? In fact, kapag naging 60 years old ka na, senior citizen ka na, huwag ka nang pumila sa LGU. Download mo lang eGov app, automatic yun, nandun agad-agad yung digital senior citizen mo. At marami pa hong mga features yan. Ang OFW e-card, nandun na rin po kapag ikaw ay OFW. At tapos na rin po yung integration ng TIN number ng BIR. Ginagawa na rin po yung integration ng PWD at iba pang mga IDs para kahit wala ka na pong pitaka at basta may hawak kang cellphone, nandun na po yung iba-ibang klase ng iyong mga identification IDs. Yusek, ibig sabihin yung mga nakapila dati sa BIR na nag-aantay ng printout ng TIN, kung meron na pala silang TIN, pag nag-eGov Super App sila, at may bayad ho ba tong app na ito? Wala pong bayad yan. So, kasi yung tatanungin ko ngayon, paano nyo ba mahihikayat yung ating mga kababayan na gamitin itong libre na eGov PH Super App sa halip na pumunta sa mga ahensya ng pamahalaan? Alam niyo po, tayo mga Pilipino, pagod na rin tayo sa pila, di ba? At hindi tayo nagiging productive minsan kasi kailangan mag-absent ng trabaho. Nakita niyo po yung traffic din minsan, no? At minsan government services pa yung nagko-cause ng dagdag traffic dahil nga kung saan-saan government kang pupunta at pabalik-balik na documents ang kailangan mong isubmit, no? Kapag nandun ka na sa eGov app at ang mga services ng gobyerno ay online na lahat-lahat, at pwede mo naman ang gawin sa bahay before ka matulog sa gabi or pagkagising mo sa umaga, I think tayo mga Pilipino, teki tayo at naturingan tayong Facebook capital ng buong mundo. No? So ito pong eGov app na to, easy lang sa atin ito. Sobrang dali natin gamitin ito. So in terms of convenience, gagamitin yan. Sa una siguro may learning process, may konting education, pero pag nasubukan na, ang dali pala. Pwede naman pala. So magkakaroon na po yan ng malawakan na paggamit. Ako na-excite ako sa mga susunod pang upgrades, Asek Albert. So, Yusek Dave, ano pa yung pwede nating asahang features or upgrades sa mga susunod na buwan, na mga linggo? Naku po, ang daming mga ahensya ngayon na nagtutulong-tulong, no? Ang eGov Super App po ay hindi na lang po ito DICT, no? Ito ay totoong digital bayanihan po ito, no? Nagkukumpul-kumpul ang mga government agencies. Ayaw ko pong i-preempt yung mga napakaraming launching na sunod-sunod. Almost every week po, magkakaroon po ng new feature launching po ang ating eGov Super App. So, antayin nyo po yung mga bago pong mga napakagandang mga features ng ating eGov Super App. Pati po yung eGov Servicio Hub natin. Magdadagdag pa ho ng mas marami pang mga ehensya sa ating one-stop shop. So nabanggit Asek Joey ni Yusek Dave no yung transformation ng governance. Sa inyong pananaw Yusek no, parang gaano pa ito makakatulong dun sa patuloy na digitalization ng ating governance, yung digital transformation goals ng ating Pangulong Marcos Jr. For the longest time, na-awardan nga po tayo ng napakaraming awards po, no? Lately, na-awardan tayo na Digital Transformation of the Year Award sa Singapore. At ang eGov Super App po yung isa po sa submission natin. International award.
tayo rin po ay nakakuha ng tinatawag na e-governance project of the year sa Singapore din. At recently po, nalampasan natin ang 31 na bansa sa ating online services index sa United Nations. No? So mula rank 80, naging rank 49 tayo for just less than 2 years. At ang sinubmit natin po na entry natin ay ito pong mga e-government platforms natin. Maraming salamat po sa inyong oras, e-Government Undersecretary David Almirol Jr. ng DICT. We look forward to these many more launches in the upgrades of the e-Gov app. Salamat po. Thank you and congratulations, sir. Congratulations. Thank you.